Good morning. This is again Kuya JR from Bicolano Hello Moto Vlog, Moto Gears on Wheels and Rural Racing. And for today's video, meron tayong bagong helmet for today, which is the limited edition KYT TT Revo Sushi Time. So ito yung isa sa mga limited edition at bagong helmet from KYT model. And samahan nyo ako na mag-unbox ng isang video na to, okay? Alright, so samahan nyo ako ngayon guys para i-unbox natin itong ating featured helmet for today. And kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel namin, please do so. We are doing product walkthrough and helmet unboxing. And the main reason behind this is for you guys as a viewer to see yung mga feature ng helmet at iba pang information para at least makatulong sa inyo sa pag-decide kung ito ba yung helmet na para sa inyo or maybe you need to look for another type of helmet na mag-fit sa needs nyo. Okay? So let's go ahead and start this unboxing video in 3, 2, 1. Okay, so guys, ito yung box ng ating bagong helmet for today, which is the KYT TT Revo. And again, ang model nito is yung Sushi Time. Okay? Sushi Time Revo, size is large. Okay? So medyo iba yung box niya. More on ano siya, kamukha ng R2R na box rin. Okay? So unbox na natin siya. Tingnan natin kung ano meron. Okay, so ito yung box niya. Meron dito. Yan, bubble wrap. So good thing binubble wrap to nung ating tropa na supplier. And meron dito na ito. So, ito yung helmet. Naka-dust bag siya. So, same ng dust bag ng R2R. And actually, parang kamukha rin siya nung TT course O medyo iba lang. Okay. Anyway, ito yung itsura nung dust bag niya. Meron siyang KYT logo dyan with red lining. Okay. Pagbukas natin yan, meron pa dito yung styro. Okay. To ensure na protected talaga yung helmet natin pag sinit. And lastly, tadan! So ito yung ating helmet. Ito yung ating bida na helmet for today for this unboxing video. So this is the KYT TT Revo Sushi Time. Okay? Ayan, so papakita ko sa inyo siya. Yan yung left side niya. Okay, then ito yung harap. Then yung right side niya. And then yung likod. Okay? So first yung design niya, actually try to make some research about this model and parang wala tayong makuha na talagang reason kung ano yung pinagbasihan nila ng design nitong Sushi Time. Okay? Kasi if we hear the word sushi, so it's something to do with Japanese food, di ba? Pero ang color combination nito is red-white, which resembles yung sushi na pagkain. Pero again, hindi natin sure. I did not get any official statement kung ano yung pinagbasihan ng designer nitong model na to or itong graphics na to ng Sushi Time. Okay? Pero this is a really cool graphics. Okay? Yan. So makikita natin dito. Ayan. Pero most likely, ano to tingin ko dahil sa graphics niya is sushi talaga na pagkain yung pinagbasihan nila. Kasi ayun, may mga pagkain dyan. Tapos yung Japanese flag. Yan. Ayan. Ito yung graphics niya sa taas naman. KYT and something new. Tingnan mo yung KYT logo niya. This is like parang hindi siya sticker na papel. Parang embossed. Hindi siya embossed, pero parang siya may protective cover na jelly type. Ayan. Ayan. So, yun ang design niya. Ang vent niya naman, meron tayo ditong dalawas dito. So, meron siya dito. Bababa, taas mo lang for ventilation. Tapos, meron din siya dito sa chin, which is yung usual naman. Yan.
for air intake. And then, meron rin dito sa may bandang taas. Ito. Kabilaan yan, kaliwat kanan. Yan. So, yun yung mga vents niya. Meron pa siya dito pala sa likod. Yan, of course, meron yan dyan. Exhaust vent. Alright. So, yun siya. Ayan siya ulit. Right, left. Yan. So, something new about this one. So, parang R2R siya. Meron siya ditong locking mechanism. So, yan. Ayan o. Nakita nyo ba? Ito. So, pag nilalak nyo siya, pupush down nyo siya. Parang mas mahigpit siya ngayon. Kasi meron siyang gantong parang locking mechanism dito. Tapos pag tatanggalin nyo rin siya, itataas nyo yung visor. Same thing. Ganyan rin, no? Oop. Medyo matigas. Yan. Yan. Yun. So, this is a single visor helmet. So, ito pa isang pinagkaiba niya guys, yung mechanism dito sa kanyang lens. Ayan, kung papansinin nyo, ayan o. Medyo malaki siya compare sa TT Course. So, tingnan natin. For the sake of comparison, ayan, tingnan nyo yung mechanism niya. Mas malaki yung dito sa TT Revo. Yan, mas malaki siya. So, tingin ko mas madali itong tanggalin yung lens or magpalit ng lens. So, actually may issue ako dito sa pagtanggal ng lens. Medyo nahihirapan ako. And yun yung isang na-encounter ko dito sa mga KYT helmets. Tapos, this is a anti-scratch visor. This is an anti-scratch visor. Tapos, meron din siyang, pinlock ready rin siya, guys. And, intercom ready. At saka, eyeglass ready. So, kung ikaw nagsasalamin, mas madali mong maipapasok yung salamin mo dito. Kagaya ng akin. So, nakasalamin ako. Yan, mas madali mo siyang ipasok. Kasi yung ibang mga helmet, pag hindi siya, I'm not sure kung tama yung term na ginagamit ko, eyeglass ready is medyo nayuyupi yung mga gilid dito. Yung itong stem na to, nayuyupi ito kasi napipwersa pagpasok. Lalo na kung masikip yung size na nakuha mo. So yun ay based on my experience lang naman. Okay? So yun pa rin, same pa rin. Ito yung ano niya, removable, washable, ang kanyang foam. Parang mas makapal siya ng konti sa TT Course. Tapos, ang bigat naman nito is nasa plus or minus 1,550 grams. So, mas mabigat siya ng konti sa KYT TT Course. Kasi ang KYT TT Course is, I think, plus or minus 1,400 or 1,450 grams. Okay? Mas magaan siya or mas mabigat siya ng 100 grams. Okay? Tapos, meron siya ditong ang ECE rating nito is 2206. I think this is the latest one sa ECE. So, it only confirms na pumasa to sa international standard, international safety quality standard. ECE is sa Europe to ang alam ko. So, yan. Latest. And meron din siyang, of course, Philippines naman, ICC sticker sa likod. Yan, may ICC sticker siya. Ayan. Tapos, nakalimutan ko nga pala guys. Meron pa ditong isang kasama to. I think this is an additional na pampagwapo. Kasi usually sa TT Course, sa NFR, bumibili pa tayo ng mga aftermarket na spoiler. 'Di ba? So ito, may kasama siya. Try natin buksan.
Yan, so ito yung kasama niya guys na spoiler. Parang smoke na spoiler. Wait lang. Tingnan nga natin. Try natin siyang i-fit. Ano ba itsura nito? Ah, okay. So this is parang extension siya na spoiler. Ayan guys, oh. Sorry, hindi nyo pala nakikita. Ayan. So meron ditong mga butas. You know. Ito. Pala. Tsaka ito. Tsaka ito. Tapos meron yung gatla dyan. Oh. Yung mga ano pala yan. May... Ayan. I'm not sure paano ko ba ito ipapakita sa inyo. Ayan. Yan diba? So, tututok mo lang dyan. Try ko nga ikabit na. Ayun guys, sorry, ang tagal ko. Nahirapan ako magkabit nitong spoiler pero na-figure out ko na siya. Okay, so unahin nyo lang guys yung dito. Unahin nyo siya ipasok. Tapos may parang lima siya na kailangan mong ipasok dito sa built-in spoiler niya para kumapit. So ito siya. Ito na itsura niya. Yan, smoke. Nakakabit yung smoke na extension na spoiler. Ito yung KYT logo. May KYT logo dito guys. Oh. Makikita nyo. Medyo malabo. Pero meron siya guys. So ito na yung actual niya. Yung pag nakabuo na siya, ganito na itsura niya. Okay? Yan. Alright, so hi guys. So finally, dumako naman tayo dun sa ano niya, presyo niya, 'di ba? So as far as I know, pangalawang beses pa lang itong lumabas tong KYT TT Revo na Sushi Time. So yung una is doon direkta mismo sa Moto Industria sa Caloocan nung nirelease nila to. And ang SRP during that time is nasa 5,000 pesos. Pero 5,000 pesos. Pero the thing is about KYT, sobrang limited yung mga supply niya. So kung kayo ay titingin at saka sobrang limited ng supply niya at saka yung mga sizes, medyo limited lang rin. Kaya pag kayo bibili nito, as I make my research, is nasa pinakamura ko nakita is 8,000 pesos. And if you will go to Shopee, nasa 9,700 siya. Or 9,700 or 9,600 yung ibang nagbebenta nitong KYT TT Core, ay KYT TT Revo na Sushi Time. So Sushi Time na model. Yun yung price niya. So I suggest na maghanap-hanap kayo ng kung saan kayo makakamura. So depende na sa inyo yan kung gusto niyo sa malapit sa inyo and kung gusto niyo sa malayo, depende na sa inyo. Basta you need to make sure na tingnan nyo yung seller na nagbebenta kung legit ba siya or hindi, kasi marami rin scam dito sa KYT na helmet. Kadalasan nagpapa-down payment or nagpapa-down payment tapos hindi na masisend yung item. So usually ganun yung tinitake advantage ng mga manloloko. So I suggest for you, kung order kayo, nasa province kayo, order kayo sa Manila, I suggest for you to do a video call doon sa bibilihan nyo ng helmet. And kung malapit naman kayo sa area namin, dito kami sa may Daraga, sa Anislag. Meron kaming available as of the moment and mabilis lang to, sobrang limited lang and limited edition and ang hirap ng supply nito. So kung meron kayong budget and tingin nyo ito yung helmet na para sa inyo, then go ahead and buy it kasi I'm sure na mawawala kagad ito sa market. Okay? Right, and that's it guys. So that will end up our short unboxing video about this helmet, which is again the KYT TT Revo Sushi Time. So kung meron kayong tanong, question, baka kaya kong sagutin, comment lang kayo dyan sa comment section natin. So I am not an expert in reviewing helmets. I'm just giving you guys the features and kung ano yung itsura niya and kung ano yung mga first impression ko nito sa mga helmet na ina-unbox natin. So overall, kung meron kayong budget, you go for the TT Revo kasi ito for me mas maganda siya and upgraded version siya na comparing to KYT TT Course. Okay? And yung design niya is very unique. Okay? I'm sure ang kadalasan nangyayari dyan is naghahanap kayo ng unique na helmet na KYT kasi konti lang yung mga designs niya and kadalasan is laging may mga kamukha na kayong mga
helmet na magkakamukha na kayo ng helmet pag nasa stoplight kayo kung naka-KYT helmet kayo. So ito yung mga isa sa mga helmet na posibleng magpaiba sa inyo sa iba. Okay? Alright. So again, this is Kuya JR from Bicolano Hello Motovlog and Moto Gears on Wheels. If you have questions, please comment lang kayo and please subscribe to our channel. And this is again Kuya JR advising everyone to gear up and to ride safe. Bye!